talaga mga kababayan ko. Laglag na talaga si Sara Duterte. Boom! Oo, at kung ikaw, isa kang DDS, pout ina mo. Ha? Makinig ka, tignan mo at panoorin mo to. Napakadali at napakalinaw intindihin kung ano na naman ang napakalaking ebidensya laban dyan sa bangag na si Sara Duterte dito sa ating bagong hostile witness mismo. Okay? Na walang iba kundi si Gina Acosta na Special Disbursing Officer ng OBP. Boom! At dito talaga mga kaiksena, spaghetting pababa ng pababa ng pababa si Sara Duterte hanggang maligwak, hanggang makakulong, hanggang matanggal sa pagiging vice presidente at hindi na makatakbo habang buhay. Boom! Yeah, baby! O, ito po, pakinggan natin to mga kaiksena. Kanina lamang po yan sa impeachment. Si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na Tapos na boxing. Ha? Oh. Mismo kinumpirma na. Yung ina nyo mga DDS, oh. 'Di ba? Doon pa lang sa Congress sinabi na 'to eh. Pero dito impeachment na 'to, 'di ba? Ito na yung huli. Kinumpirma na ang nag-utos para kunin at ibigay kay La Chica ang 125 million. Boom! Ay walang iba kung hindi si Sara Duterte. At ang laging sinasabi pa nitong putang inang bangag na Vice President nyo, no, due process, sumunod daw sa batas, di ba? Pero nung ginawa niya, sumunod ba siya sa due process sa batas? Doon sa joint circular, na ang tanging hahawak, magdadala, magbibigay ng pera lamang ay yung disbursing officer. Pero bakit napunta sa chief security ni Sara Duterte? At bakit inutos ni Sara Duterte yon? Boom! Diyos ko naman, ang tatanga nyo. Durog na durog ka talaga rito, Sara Duterte, king ina mo. ibigay ang 125 million pesos na confidential fund ng kanyang opisina sa dating pinuno ng Vice President Security and Protection Group. Ayon po yan mismo sa dating Special Disbursing Officer ng OBP na siyang unang hostile witness ng prosekusyon. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Between the Philippines and Vice President Cyrus. Ang iniharap ngayon ng prosecution, si Gina Acosta mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Antemano, sinabi agad na ipiniresenta siya bilang hostile witness dahil boss pa rin niya si Duterte at meron daw itong counter affidavit na pinagtatanggol ang bise kaugnay sa confidential fund. Tumutol dito ang depensa pero diniklara pa rin ng presiding officer na hostile witness si Acosta. Sino po ang boss niyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OBP. Ang epekto ng pagiging hostile witness, Wait lang. At kung mapapansin ninyo mga kaiksena, dito sa part na to sa part na to ng impeachment, kapansin-pansin na wala yung mga Duterte senators, yung mga king-inang mga senador ni Sara Duterte. Wala sino? Si Cayetano, magkapatid. Si Amy. Andyan ba si Amy? Kung sino pa, yung kasi hindi nila kayang soplakin kung ano ang sinabi ni Gina Acosta doon sa House of Representatives o sa Congress at kasi nakasulat yun eh. May salaysay yun eh. Di ba? Nilipat lang yan, dinala lang ulit yan dito sa Senado. Kung ano yung sinabi niya, nakarecord yun. Di ba? Kaya yung magtanga-tangahan siya rito kanina, hindi umubra. Boom! Pansinin nyo, wala yung mga bias na senator. Hindi nila kaya kasing salagin to. Hindi nila kayang paikutin dito ang tao. Hindi nila kayang paikutin dito ang katotohanan.
kahit pa sila ay magpa-delay-delay dito, ang bagsak pa rin, ang nag-utos, yung bangag na si Sara Duterte. Boom! Oh. Wala na po akong trabaho sa OBP. Ang Ayan oh. Tinitignan ko, wala si Amy oh. Wala yung dalawang magkapatid na live selling. Pati si Pia, pumasok na rin ng live selling. Oh, tuloy tayo. epekto ng pagiging hostile witness, pwede siyang tanungin ng leading questions o yung mga tanong na naglalaman ng impormasyon na gusto ng prosecution na kumpirmahin ni Acosta. Ang pagsagot ni Acosta sa mga tanong may halong Bisaya, kaya nagtatagal dahil kailangan pa itong isalin sa Ingles o Pilipino. Yan. I stand corrected. Wala si Peter. Hindi pala si Pia. Si Peter tsaka si Amy. Oh. Duhami naghimo og accomplishment report, Your Honor. 2 beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang una nga gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Pero tumayo si Senator Judge Erwin Tulfo para tanungin, bakit noong humarap ito sa pagdinig sa Kamara noong November 2024, nakakasagot naman daw ito ng Tagalog o Ingles? Nako. Gina. Direk Karen po. Boom! Karen ba? Ito, para sa paborito kong apo. Si Karen. Hawak niya ang transcript ng testimonya noon ni Acosta. Yun. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, Di ba? Dito kasi mga kababayan ko na napika na si Erwin Tulfo sa pagiging tanga-tangahan dito ni Gina 31 tuloy ni Gina Acosta. Ano po? Kasi ang laki ng in-improve niya, tingnan niyo Wait lang, ulitin natin Ayan. Ito siya sa baba. Oh. Tapos yung kanina talagang pinaghandaan. Baka pina-ispa ni Sara Duterte si Gina. 'Di ba? Ganda ng ayos ng buhok, naka-make up, ganda ng bihis. Dito, para siyang diyan sa lumang video na yan Kaya naman, nagalit na at nainis na si Erwin Tulfo kasi nga, pinagloloko mo kami. Nandun sa House of Representatives, ang galing mo, nakakaintindi ka ng Tagalog. Pati English nga, sumasagot ka. Tapos dito, para kang tanga. Para kang nanuno. Para kang nabalis. Hindi ka makasagot. Kailangan pa ng translator. Ano ba naman yan, Nagalit na tuloy. Ingles. Hawak niya ang transcript ng testimonya noon ni Acosta. what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog, tama na po itong panluloko sa atin. Matapos nito, Di ba? Antaray, may pabangs pa si Madam. At meron pang perlas ng silangan. Siguro talaga na huwag kang magsasalita, testigo ka namin ano gusto mo? Magpaparelax ka ba? Pariban? Food spa? Manicure? Pedicure? Massage? Ano gusto mo? Binaby siguro ni Sara to. Ganda ng outfit, ng ayos Tanga-tangahan ng pig, pambihira. Talagang panindigan ang pagiging DDS. Ano pa nga ba, di ba? Pero hindi sila makakalusot nabawasan ang pagsasalita sa Bisaya ni Acosta. Tinanong siya ng prosecution tungkol sa pag-withdraw niya ng 125 million pesos in cash sa Land Bank noong December 2022. Ito yung confidential fund ng bise na sinasabing na-disburse o nagamit sa loob lamang ng 11 araw. Para maisalarawan ang dami ng pera, nagpakita ng letrato ang prosecution lawyer pero umalma ang depensa.
May we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Because we don't have 125 million pesos in cold cash, so we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Ano ba tong abogado ni Sara para natatae? Ano ba yung mga abogado ni Sara? Ba't ganyan? Ano, mga bangag yata itong mga ito. Di umari yan kung para... Ma'am, mamego out. Mamego out, ma'am. Hindi pwede. Mamego out, ma. Nung isang araw, parang nagtitinda sa palengke. Di ba? Oh. Diyos ko naman, pinagkukuha mo namang mga abogado sa araw, laki-laki ng binabayad, di ba't nyo kinukuha mo para mga, di ba? Oh. Nakakaloka rin eh. Oh. This is AI? Yes. Generated? Yes. Ang pera inilagay daw niya sa 4 na bag, tsaka bumalik sa kanilang opisina. Doon ibinigay niya ang 125 million pesos in cash kay Colonel Raymond Lachica, former head ng Vice President Security and Protection Group. Dati nang ipinunto ng prosecution na sa ilalim ng joint circular ng Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer ang dapat nangangasiwa sa pagre-release ng confidential fund. Kaya tanong ngayon ng prosecution, bakit ibinigay niya ang cash sa security ng bise, gayong trabaho niya ito bilang Special Disbursing Officer? Malinaw. DDS ka ba? Tanga mo. Plus, but wait, there's more. Bobo ka pa. Bawal nga eh. Bawal ibigay kahit kanino ang pera at ang tanging may authorized lang na humawak at may kapit niyan ay yung si Gina Acosta, pero dahil sa utos ni Sara Duterte, ibigay mo sa security chief ko na sila Chika. Sabit si Sara Duterte, king ina nyo. Di ba? Oh. Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. So, grabe, I feel so relieved. Derek, kung may kanta ka para kay Sara sa puntong yan, anong kanta? Ito, kanta ko para dyan kay Sara. Sigurado babatuin niya rin ng laptop yan si Gina 31. Anong kanta mo, Derek? Ito, pakinggan nyo. Night cuts like a knife. You cut away all. I'm so deeply wounded. Knife cuts like a knife. You cut away all. Ano daw? Hindi ko alam yung lyrics eh. At least kumakanta ako. So, papaano na ngayon, mga DD shit? Oh, magagalit kayo. Hindi, nabigyan na maleta yan. Hindi, bangag yan. Yan na naman tayo eh. May panibagong laptop na namang masisira. Tingnan niyo yung demeanor ni Gina Acosta. Yung mata niya, panayang papikit-pikit. Halata mo kinakabahan siyang ilaglag si Sara Duterte. Oh, yung ganun. Nag-utos po si Ma'am Sara Duterte. Hoy, mga DDS vlogger, paano nyo ngayon ito ipapaliwanag sa amin? Sige nga, debunk nyo nga to. Oh, at saka yung mga nagpapanggap na hindi daw DDS, sige nga. Paliwanag nyo nga yan, paano nyo gagawing mali yan? Ay, paano nyo gagawing tama yan? Sige nga.
Sack life. Tuloy natin, mauubos ang laptop sa tindahan. Parang gusto ko maging dealer ng laptop, tas sa akin ko na lang kukuha si Sara Duterte ng laptop. Araw-araw bibili ng laptop sa akin. Bakit? Ubus ka, kahagis. Tara na, direct shot na, finish na. Ang ganda ng Thank you Ryan Kulit, maraming salamat. Thank you, baby. Thank you po. Tuloy natin. Isa pa. Ang sarap pakinggan talaga. I'm so relieved. Anong kanta mo naman doon, Direk? Mamaya. Na nag-utos sa'yo Sino? Ang nagutos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. Grabe, yung paghinga ko sobrang refreshing. Alam mo yun? Diba? I'm gonna be happy. Can't you see I'm happy now? I'm gonna be happy. Yeah, baby. Meron ako, may china-challenge ko lahat ng DDS vloggers. Can you debunk that? Can you do it, can you twist that? Sige nga daw. Sige nga. Ipagdebatihan natin yung yung sa joint circular about sa rules, yung pinaka-rules na about sa disbursing officer, kung tama o mali yung ginawa ni Gina 31 at kung tama o mali yung utos ni Sara Duterte. Panibagong laptop ihahagis. Pinunto rin ng prosecution na kay La Chica rin napunta ang confidential fund para sa taong 2023. Nako po! Ay, nako talaga, oo. Ay, ang susunod na dyan, na kanta, nangihinayang. Gayong hindi naman daw niya trabaho ito at hindi siya ang Special Disbursing Officer. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po. Ang galing no? Balikan natin. Kanina, nung sinita na siya ni Erwin Tulfo, doon sa, huwag niyo lokohin ng taong bayan. Diba? Kasi marunong ka naman magtagalog na, pero kanina nung umpisa, puro siya Bisaya. Kahit ako, habang nakikinig ako kanina, na nakahiga, sabi ko, ba't parang iba yata ang style nito ngayon? Ba't puro Bisaya ang salita? 'Di ba? Napansin niyo 'di ba? Umpisa pa lang hearing, makasabot man ako magganto ganyan, magtinuod man, pero ganoon mga ganyan, mga Bisaya siya. Boom. Tapos yung sinita na, tinan mo, Tagalog na siya ngayon, tinan mo. Man daw niya trabaho ito at hindi siya ang Special Disbursing Officer. Wait lang. Sabi ni Jean Bertudes, sabi ng mga didilis, sinuhulan daw si Acosta. Ang tanga talaga, no? Hostile witness nga gagamitin din niya ng depensa sa susunod Dahil meron din siyang kaklaruhin daw sa confidential fund. So ginamit din siya ng depensa at ginamit din siya ng prosecution. Anak ng tinokota. May salaysay din siya. Diba? Oh. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Oh, kita mo? Ang bilis magsalita ng Tagalog. Hindi ka kasi makakawala doon. Recorded kayo doon sa Senate, sa Congress May transcript Lahat 'yun. Kahit sobrang letter na sinabi mo, halimbawa, pero yung ang sinabi mo, pati yun, may H. Nakasulat yun sa transcript. Diba? Wala kang kawala dito, Gina 31 tuloy, Gina Acosta. Oh.
Pinaalala din ng prosecution ang sinabi ni Acosta sa Kamara. Oh. Without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica? Hindi po. Huling-huli talaga. Ang linaw. Sabi ni Kong Luistro, kahit ba walang pahintulot o utos si Sara Duterte, ibibigay mo ba yan kay Lachica? Hindi po. Dahil utos ni Sara Duterte, malinaw, binigay. Diba? Huli. Baon na baon na baon si Sarang Duterte bangag. Wala na silang magagawa, Ruben Bernardo. Ayan na oh, ang liwa-liwanag ng ebidensya. Magaling kang bata ka. Ay, nako. Lumabas din sa pagtatanong na ang inihandang plano para sa pagkakagastusan Ano ba tong abogado ni Sara na namang isa? Waiter? Nasaan ba yung tubo? Siguro, parang umu-order lang si Acosta ng ng pagkain sa restaurant eh. O, gusto ko ng sirloin, gusto ko medium rare, and dalawang carbonara. Ano pong dalawang carbonara? Dalawang balde. Ano pa po? Para sa drink, gusto ko ng palamig, munggo flavor. Ano? Tira mga galaw ng abogado ni Sara, parang mga eng-eng no? Lumabas din sa pagtatanong Ma'am, anong order niyo, ma'am? Yes po, ma'am. na ang inihandang plano para sa pagkakagastusan Okay. ng confidential fund ay walang detalye kundi blanket program lamang. Sabi ni Acosta, lumalabas na ang detalye ng paggamit ng pera kapag ibinigay na nila Chika kung saan ginamit ito. Yung paglilista, pagdidetalye ng expenditures, opo, di ba trabaho niyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer? Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po kung unsa ang gamiton kay kay security Colonel Lachica. officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities, kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. Kumpirma rin ni Acosta na sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit para i-liquidate ang milyong-milyong pisong confidential fund, wala ang pangalan nila Chika sa kabila ng papel niya sa paggamit ng confidential fund. Doon pa lang magtataka ka na. Sabi ni Acosta na sinusulat niya lang kung ano yung ipapasa nila Chika kasi siya daw ang authorized para gamitin ang pera kung saan daw dadalhin. So kung ikaw ang authorized, dapat pag nagbigay ka ng mga resibo o kung ano man dokumento na magpapatunay sa pinaglaanan mo ng pinagbibili, ang nakasign doon sila Chika. Pero sinasabi dito, walang pirma kahit ano sila Chika sa pinasa. Ano yun? Di ba? Oh. Sa lahat ng mga Ulitin ko para marinig nyo oh. Liquidate ang milyong-milyong pisong confidential fund, wala ang pangalan nila Chika sa kabila ng papel niya sa paggamit ng confidential fund. Di ba? Ikaw yung officer for implementation, tas wala pangalan mo. Wala pirma mo. So ikaw yung kumuha ng pera, ikaw ang namahagi kung sa mo dinala, sa mo ginastos, tas wala yung pangalan mo. Sino mananagot dun? Huli ka na, Sara Duterte. Yan ang hinihintay talaga ng mga kongresista dyan sa Congress na madala sa Senado. Kasi pag sa Senado, sa impeachment na mapunta yan, mas malawak.
Kasi pag napunta lang sa Congress, ang iisipin talaga, bias sa Congress, di ba? Pero pag dito mo na dinala sa Senado, sa impeachment, pangkalahatan yan, di ba? Mag-isip man kayo ng bias, mag-isip man kayo ng hindi, pero general yan eh. Di ba? Oh, nataon pa ang issue ng flood control, so ganyan. Kaya mainit ang ibang mga kababayan natin sa mga kongresista kahit walang kasalanan. Hindi ho ba? Kaya talagang napaganda na napunta sa impeachment o impeachment talaga itong talakayan na to. Oh. Sa lahat ng mga dokumento isinumitin nyo Oh. sa COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel La Chica? Wala. Tapos ka, Sara. Ay, nako po. Ang daming paglabag talaga ng bangag na Vice President nyo. Di ba? Maraming salamat, Raquel Santos. Halika na, sumabayan. Thank you po. Yeah, baby! Tapos ka, Sara. Vicky, meron namang witness kanina na umuwi na nakangiti at yan po si Marivic Pareha. Siya po yung pinatawag ng witness pero hindi na po siya tinanong ng prosecution dahil nagkasundo po ay magkabilang panig o sila po ay nag-stipulate dun sa mga dokumento na dapat sana ay lalamanin ng testimonya po ni Pareha. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Meron pa rito mga kaiksena. Isa pa. Ano yan, Direk? Eto. Sa hindi pa nakapag-like, mag-like muna kayo. Boom! Dali, like muna kayo.